Singles, what's next in love? So we have three groups. Group number 1, Queen of Cups. Group number 2, the Hermit. And group number 3, Ace of Pentacles. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. And if hindi ka pa nag-subscribe, definitely welcome ka sa channel ko. You can help me grow my channel by subscribing and also following my Facebook page. Yan. Thank you sa lahat na nag-subscribe and nag-follow sa akin. Welcome naman lahat dito sa channel ko, diba? Pasok! Mapagiti ko lang kayo. Sige, pumasok ka sa loob. Mapagiti ko lang kayo, guys, ha? O, salamat sa nanood ng rap ko. Namiss ko mag-video. Very busy person ako ngayon. Grabe. All good naman yun. So, gagamitin natin dito sa video natin. Celtic cross spread. Yan. Diba? Para maganda. So, titingnan natin. So, kumuha ko ng cards sa umpisa na reading. Para signifier lang. I-represent ka. Pero mayroon ka pang card na magre-represent sa reading. Kung nagkapareho, let's say magpareho, then very meaningful sa yung mga card. May possibility. So, titingnan ko. Yan. And thank you everyone for being here. Sana makuha may messages na para sa'yo. So, sa next video, doon ako mag-mention ng mga shoutout ko sa mga tao na very supportive sa channel ko. Sa next video upload natin. Yan. And if gusto mo na private reading, message mo ako sa email ko, lalisataro@gmail.com or sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Pwede mo ko message doon para sa private reading. And if na-notice mo, nagpalit ako ng picture doon sa Facebook page ko. Marami kasi mag-message sa akin, Ma'am, yan ba yung Facebook page mo? Marami nag-email sa akin. Yes! Yun. Oo. Nireview ko lang sa Facebook. May na-review ako doon. Mas maganda kung palitan ko yung sa picture. Share ko lang. So, pinalitan ko. Pero yun yung Facebook page ko. Share ko na lang sa community tab para aware ang lahat. Diba? Para less na yung tanong. Para maging aware lahat na yun yung Facebook page ko. And hopefully, maging active ako sa other social media accounts ko din. Yeah. So, kung gusto mo na private reading, message mo lang ako sa email or sa Facebook page ko. And thank you sa mga views, sa lahat ng mga nanonood ng videos ko. Alam ko namimiss nyo na yung pag-upload ko ng videos. And hopefully, makagawa ko maraming videos for the month of March. Yan ang goal. Diba? So, tingnan natin. Yeah. So, I think all good na tayo. Hindi ko na-extend ng introduction. Ay, hindi na. Sa next video na lang, mga isang oras. Kapagiti ko lang kayo. Start tayo sa group number 1. Pwede ka manood na more than one group. And always naman, ibigay ko yun sa'yo kasi ikaw pa rin nakakaalam, diba? Ikaw nakakaalam na nangyayari sa life mo. So, you have to use your intuition sa reading natin. I'll start with you, group number 1. And thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste! Welcome to your reading, group 1. So, back tayo sa topic. Singles, what's next in love? So, pinili mo si Queen of Cups and Pisces na zodiac sign. So, ibang tarot card yung gagamitin natin. Tingnan natin. So, this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So, kuha tayo dito ng 10 cards. Shuffle 10 card. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel a message for group number 1. So, what's next in love para sa'yo? So, you have to use your intuition. Kailangan gamitin mo intuition mo sa reading natin. So, number 1. 10 of Wands. Tingnan natin na. Number 2. 3 of Cups.
Okay. Three of Cups. Number 3, Knight of Swords. Number 4, Queen of Pentacles. Number 5, Temperance. Temperance card. Number 6, Page of Coins or Page of Pentacles. Number 7, Knight of Pentacles. Number 8, Six of Wands. Tingnan natin. And then, number 9, Five of Cups. And the last card, Page of Wands. Tingnan ko lang. Okay. So, ito yung mga cards mo. And then, sa ilalim, si Magician. Si Magician card. Okay, ayusin ko lang mga cards mo. So, tinatawag to na Celtic Cross Spread. So, beginner spread to sa tarot card. Para tuturo ako, no? Ang hirap ng ano ko dito. Pasto ko dito. Papagiti ko lang kayo, guys. Okay lang yun. Kaya ko to. So, Celtic Cross Spread ito. So, bawat position, may number kasi yan eh. May meaning din siya. So, like ito, first position, pag-usapan natin yan. So, sa number 1, 10 of Wands. So, meaning ng position na yan is you and all that you are. Parang yung essence mo as a person, nirepresent ka ng 10 of Wands. So, pag-usapan natin ng 10 of Wands. Posibilidad na isa kang tao na very hardworking. Marami ka pinapasan sa likod mo at this time sa reading. So, single ka, possible. Marami nagpunta dito, breadwinners, or inaasahan ka ng pamilya. Mataas. Marami nagpunta dito, may possibility, matagal ka na single. 10 of Wands para sobrang tagal. Masyado ka marami responsibilities, yan isang possibility. And meron kang pinag-aalayan ng maraming time mo. So, karto ng mga tao na sabihin natin, ang attention mo nasa trabaho, pagkita ng pera, pagtulong sa pamilya, pwede din sa pag-abot sa pangarap. So, isa kang napakasipag na tao, sabihin na natin na, ayusin ko lang pasto ko, guys. Hirap to pasto. Pinapangiti ko lang kayo. So, isa kang masipag na tao, isa kang tao na meron kang dedikasyon sa ginagawa mo. Possible, may pinag-aalayan ka talaga ng mga pagsusumikap mo, paghihirap mo. Parang wala kang time sa love. Puro ka work. Work. Parang isa kang tao na puro work ang iniisip mo, puro trabaho. Baka kasi wala kang time para maghanap ng person. Tingnan natin. So, yung first position, parang pinapakita kung anong klase kang tao. So, possible, gusto mo naman talaga magkaroon ng partner, pero masyado ka lang talagang busy, maraming ginagawa, madaming responsibilities. So, tingnan natin yung position number 2. Ito yung number 2. Anong ibig sabihin yan? Yan yung problem. Yan yung sitwasyong hinaharap mo. So, anong problem?
Ayoko siya tawagin na problem challenge. Tingnan natin. So, anong challenge mo? Ang challenge mo at this time sa life mo is possible, wala kang time mag-socialize. Wala kang time para mag-go out, alam mo yon, or napapabayaan mo talaga yung social life. So, marami nagpunta dito, single, walang time masyadong mag-meet ng maraming tao. Sabihin natin, kukunti lang yung mga potential na nakikita mo sa paligid mo. May possibility din na nag-enjoy ka sa single life. Marami dito nag-e-enjoy ka talaga na maging single. Kung marami kang kaibigan na single na mga girls or kung lalaki ka naman, mga bachelor, na nag-enjoy ka sa company ng mga kaibigan mo. Three of Cups card to ng mga reunion. Marami sa inyo umiiwas ka sa mga reunion. Yung mga reunion, mga get-together. Marami sa inyo ayaw mong pumunta. Hindi dahil sa umiiwas ka. May posibilidad lang na ayaw mo matanong. Ayaw mo tinatanong ka tungkol sa love life. Marami naman sa inyo, lagi kang bridesmaid. Dito maraming naka-experience na maging bridesmaid ng paulit-ulit. Always the bridesmaid. Para nandun. Physically attractive ka namang person Mapababae, mapalalaki. Very attractive. Para lang talagang napofocus ka sa work, nawawala ka ng time para sa love life mo. So, puntahan natin yung third position. So, ano yun? Ito yun. Yan. So, nangyari sa past, recent past. Marami sa inyo, nagkaroon ka naman ng love life Possible marami siya nagpunta dito, naka-experience ka ng love sa isang person, tapos biglang umalis. Si Runner yan si Knight of Swords. May possibility na maniisip kang tao. Kaya mo pumasok sa any relationship, may particular kang tao nasa isip. Or mayroon ka talagang hinahanap sa isang tao na hirapan ka makita. Ang Knight of Swords, card ito ng minsan card yan ng ghosting. So, sa recent past, naka-experience ka na para feeling mo ginhost ka ng isang tao. May taong dumating sa life mo, dan umalis. Marami ka din na-experience ng mga relationship na mabilis nag-umpisa and mabilis natatapos. Or unfinished, parang hindi tapos, bigla na lang nawala. Knight in Shining Armor din si Knight of Swords. So, parang hinihintay mo yung Knight in Shining Armor. Sa recent past, pwedeng na-disillusion ka sa love. Akala mo yung isang taong yun na yung person. And then, umalis sa life mo. So, parang na-disillusion ang dating. May takot ka sa pag-aawayan. Conflict. So, sa recent past, may possibility, pumasok ka sa relationship, pero pag nahirapan ka na, parang puro pag-aawayan lang, parang ayaw mo na, umaalis ka sa relationship. May posibilidad na naubos ang pasensya mo sa mga nakakarelasyon mo. Pwede hindi ka pa nakatagpo ng medyo mature na partner para sa'yo. Naka-experience ka din ng partner na very, sabihin natin, controlling. Possible yung mga lessons na tutunan mo sa nakaraan. Sa mga past relationship mo, naka-experience ka na mag-ghost, naka-experience ka ng parang puro pag-aawayan, parang nandun. Pwede din may hinihintay kang tao sa nakaraan na bumalik. So, may issues sa ex. Kaya mong pumasok sa relationship kasi parang hinihintay mo yung isang person na sa nakaraan bumalik. Or siya talaga yung gusto mo. Parting natin na. So, punta tayo sa fourth na position. Ito yon, Queen of Pentacles. Ang fourth position kasi, ano yung possible na mangyari sa'yo? Sa future, may possibility naman pwede kang magkaroon ng partner. Pwede kang pumasok sa long-term relationship.
Dahil napakasipag mo, may possibility na maging Queen of Pentacles or pwede natin sabing Knight of Pentacles ka sa future. Magkaroon ka ng stability. Mahalaga sa'yo yung stability. Nag-umpisa ka sa reading parang very responsible kang person. Mahalaga sa'yo yung financial status. More than sa love life. Gusto mo maging stable na tao financially. So sa future, may pag-asa. Pwede kang maging independent. Pwede natin sabihin na financially secure na tao. Maayos ang pamumuhay. Marami nagpunta dito, entrepreneur, nagbi-business. So sa future, magiging masagana ang negosyo mo. Kung nagbabala ka magnegosyo, then sign to sa'yo. Nakikita ko dito na pwede ka maging Queen of Pentacles energy. Isang tao na merong properties, isang tao na merong ipon, maraming pera, kung yun ang gusto mo sa life na to. Kung papasok ka sa relasyon, nahanap mong person yung very stable na partner. Hindi ka basta iiwan. May takot ka sa part na parang iiwanan ka. So sa future, nakikita ko na may posibilidad naman na makatagpo ka ng tao na magstay sa tabi mo. Medyo mataas. May possibility. Sa future, magiging mapili ka. So, magkakaroon ka ng opportunity, pumili. So, sa future yan, pwedeng kung lalaki ka, mapipili mo talaga yung tamang babae na maging asawa. Kung babae ka naman, then mapipili mo din yung tamang person para sa'yo. Sa future yan. Sa nalalapit na future. So, nakikita kita sa future as Queen of Pentacles, meron ka stable home. Masaya ang family mo, masaya ang home, and meron kang partner na nandiyan sa tabi mo. Pwede yung mga Knight page, mga nakikita natin dito, mga future na anak mo na to. Kung single ka, walang anak, then yan. Mga anak mo yan. Pwede 3, 4, pwede ding 10. Di naman. Majority sa inyo maglalaro 2, 3. Puntahan natin sa 5 position, yung Temperance. Ang Temperance kasi, card to ng healing. So, ang number 5 position sa Celtic Cross, conscious, ano ba yung bagay na alam mo? Naintindihan mo sa nangyari sa love life mo? Naintindihan mo na kailangan mo mag-healing sa past relationship. Kung gusto mo makabuo ng maayos na relasyon, kailangan mong i-close yung mga chapter na yon. Mag-healing sa mga heartbreak na galing sa nakaraan. Naintindihan mo rin na kailangan mo habaan ng pasensya mo sa pakikipagrelasyon. And kailangan talaga ng effort. Hindi lang isang tao kailangan gumalaw. So, kailangan mo mag-effort sa relasyon kung gusto mo tong magtagal. So, naintindihan mo yung mga bagay na kailangan sa isang successful na relasyon. Hindi lang kailangan ng love, kailangan din doon na respect, ng commitment, loyalty, maraming sangkap. And willing ka mag-compromise sa partner. So parang open naman ang heart mo na makamit ng maraming soulmate and pumili. Parang hinahanap mo na kasi yung person na very peaceful ang pakiramdam. Parang ayaw mo na ng drama. So pwedeng very mature ka as a single na tao. Kung sa nakaraan naka-experience ka ng maraming pag-aawayan, conflict, parang nasa time ka ng life mo na gusto mong relasyon, yung peaceful. Yun less yung drama. So, hinahanap mo parang soulmate ang gusto mo or isang tao na makakatulong sa'yo. Nasa likod mo. Gusto mo talaga ng tao masasandalan or tao na maasahan. Aminin din ang card na to. Naintindihan mo na kung gusto mong magkaroon ng love life, kailangan mong balansehin. Kailangan mong magbigay ng oras sa pakikipagkilala sa ibang tao. Hindi all the time. Puro trabaho. May napaparinig dito sa reading Napakita lang dito na parang isa kang tao na masipag, mataas ang pangarap. Gusto mo ng partner pero wala kang oras. And may possibility naman kung magkakaroon ka ng mga potential na
partner, mapipili ka talaga kasi Queen of Pentacles eh. Alam mo din siguro may nakakasya or marami nakakagusto sa'yo. Isa lang parang tahimik eh. Possible marami nakakakasya. Alam mo yan, or possible marami talaga nagsabi sa'yo ng feelings, pero hinahanap mo talaga yung person na, sabi ko nga, aangat sa lahat. Dito sa ilalim, ito yung pundasyon na nangyayari sa taas. Ito, nasa baba. Pakita ko lang. Ito, Page of Pentacles. So, anong pundasyon? Sa marami nagpunta dito, ang nangyari kasi, may tendency ka maging very choosy or picky, mapili. Hindi mo talaga maintindihan kung ano gusto mo. May possibility, lagi ka nahati sa dalawang tao. May posibilidad din na hindi ka pa ganun kahanda pumasok sa relasyon. Kasi Page of Pentacles Sa ngayon, baka hindi ka pa ganun kahanda. Mas focus ka sa financial, more sa love life. Pwede pumunta ka sa reading na to, gusto mo na marinig kung ano mangyari sa love life mo. Pero sa pinakailalim, alam mo na ang focus mo is kumita ng pera, ayusin ang buhay mo. Doon ka nakatingin. And pakiramdam mo, madami ka pang dapat matutunan. Kung bata-bata ka nagpunta sa reading, like estudyante pa. Kasi marami punta dito, bata pa. Na gusto mo magkaroon ng karelasyon, pero hindi ganun pakaseryoso, parang hindi ka pa ganun ka-ready sa mga long-term na relasyon. So, very choosy ka pa at this time. Mapili. Alam mo yun, parang hindi ka naman nagmamadali. Pero nagpunta dito, hindi ka nagmamadali makipagrelasyon. Walang pagmamadali. Kasi alam mo na, marami kang makikilala, marami ka pang pwede makilala. Very confident ka na makaka-attract ka ng partner and magugustuhan ka ng partner and makaka-manifest ka ng mga soulmate. Dito, medyo mataas physically attractive ang nagpunta dito sa reading kasi lumalabas ka as Queen of Pentacles. So, ito naging problem mo. Very choosy or hindi ka pa ready sa long-term commitment. Nahirapan ka pa sa pagpili. Pwede marami ka option pero wala ka pa makita talaga na umaangat. Ito problem mo eh. Ang pundasyon ng nangyari sa'yo is napakadami mong option. Nahihirapan ka na ngayon pumili. Parang yan ang nagiging problema mo. Kung wala ka namang option ngayon, possible marami nakakagusto sa'yo. Ayaw mo lang talagang harapin. Natalikuran mo lang. Pero may possibility. Marami kang option talaga sa paligid mo kung bubuksan mo mata mo. Punta tayo sa 7th position, Knight of Pentacles. Medyo mo magka-partner sila. Pero di parang hindi sila kikita, diba? Parang hindi sila nagpapansinan. Pero magkatapat lang sila. Ang meaning ng card na to, anong tingin mo sa sarili mo, sa nangyari sa'yo? Nakikita mo sarili mo as naghahanda para sa commitment. Kasi sa tarot card, magkakasunod yan eh. Page, Knight, and Queen. Sa future, Queen of Pentacles. Ngayon, Knight of Pentacles. Ibubukas ang isip mo na pwede kang pumasok sa relasyon. Pwede naman. Ang Knight of Pentacles, mabagal eh. So nakita mo sarili mo mabagal talaga magdesisyon. Mabagal talagang gumawa ng aksyon. May possibility din na nakita mo sarili mo, nag-enjoy ka makipag-meet sa maraming tao pero wala ka pa talagang nakikitang potential na makarelasyon na matagal. Nakita mo din sarili mo na nag-enjoy ka makapag-meet sa mga kapwa single pag may pagkakataon. Marami sa inyo, mas napopokus ka sa business or sa pagtatrabaho kasi Knight of Pentacles. Kung eligible bachelorette ka, nahanap mo yung eligible bachelor. Nakita mo sarili mo, hinahanap mo yung the best na tao. May possibility din na nakita mo sarili mo na naghahanap ng loyal person. So, lahat ng qualities ni Knight of Pentacles parang hinahanap mo. Nakita mo na medyo mataas ang standard mo sa partner. Medyo mataas. Pero mas maganda yung mataas eh. Mabagiti lang ko ito. Sa number 8 position, eto.
Ang meaning nito, ano epekto sa'yo na nangyari sa paligid? Six of Wands. May possibility na meron ka mga hinahangaan na couples sa paligid. May tendency din na gusto mo makuha talaga the best partner para, ayoko sabihin ipagmalaki mo sa mga kaibigan mo, pero may possibility. Marami dito, pwedeng very influential kang person. So, hinahanap mo din yung person na makakasabay sa'yo. Yung para pwede kayong mag-power couple. May tendency na ayaw mo may masabi mga tao sa choice mo. Ayaw mo parang magkamali ng pagpili at may sabihin sa'yo mga tao sa paligid mo. Mahalaga sa'yo sasabihin ng mga kaibigan mo, family members mo, sa partner na mapipili mo. Gusto mo maging proud sa partner na meron ka. So dahil ang pressure nang gagaling sa mga tao, may tendency mahirapan ka sa pagpili kasi gusto mo yung best. Wala masama maging proud sa partner. Wala. Ang Six of Wands ka sa card to na success, parang nakuha mo yung gusto mo. Marami sa inyo, parang ang gusto mong partner, yung talagang hinahangaan ng lahat. Like for example, meron kang gustong artista, yon parang ganon. Or kung marami nakakagusto sa crush mo, siyang gusto mo maging partner. Minsan naapektuhan ka nito So, kalaban mo dito, marami kang option or yung person na gusto mo ang maraming option. Alin mas sa dalawa. So, naapektuhan ka ng mga tao sa paligid mo kasi parang meron kang competition sa taong love mo. Or yung taong love mo, parang out of your league ang dating. So, pag nagpunta dito yung may mga crush na sabihin natin unattainable sa paningin mo. Hindi mo ma-reach, hindi mo maabot. Naniniwala ko walang tao na sobrang mataas sa'yo Kung pag-aaralan mo, lahat tayo tao lang Huwag mong itaas sa pedestal ang crush mo. Payo ko sa'yo. Kung gusto mo talaga itong tao na to, ibaba mo sa pedestal. Tingnan mo na siya as normal na tao. Medyo naapektuhan ka dito. Nakikita mo yung pagkakaiba ng buhay ng tao. Feeling mo, hindi ka magugustuhan ng gusto mo kasi mataas siya sa'yo. Or pabaliktad. Maganda ang posisyon mo sa buhay. May nagugustuhan ka na pakiramdam mo hindi magugustuhan ng magulang mo. Or hindi magugustuhan ng mga tao sa paligid mo. So, nakaka-apekto sa'yo, status. Yung status na meron ka or yung status na meron yung person. Ayaw mo may masabi yung mga tao sa pinili mong partner. Number 9 position, ano yung takot mo? Hope and fear, itong 5 of Cups. Ang takot mo is magkamali ng mapili. Takot mo is ma-please mo yung ibang tao, pero deep inside malungkot ka. Ito yung parang pinili mo yung partner dahil sa sasabihin ng ibang tao, pero deep inside nalulungkot ka. Yan yung takot mo. Takot mo is i-please mo yung ibang tao, mapasaya yung mga pamilya mo, masaya yung mga kaibigan mo sa partner na pili mo, pero hindi yun yung nagpapasaya sa'yo. So, parang ito yung people pleasing na dahil itong gusto ng parents mo, itong pipiliin mo. Or dahil itong gusto ng mga kaibigan mo, itong pipiliin mo partner. Or dahil itong gusto ng mga kapatid mo, itong pipiliin mo. Parang na-pressure ka. Yun ang takot mo, na-pressure kang pumasok sa relasyon dahil parang yun ang pinipilit sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Ang hope mo is mapili mo yung tama. Hindi ka magkaroon ng pagsisisi. Hahanap mo yung person na yun talaga yung love mo. Ayaw mo magsisi. Ang kinakatakutan mo dito, pagsisisi. Pwedeng napilitan kang pumasok sa relationship kasi na pe-pressure ka or hindi mo pinili yung taong love mo kasi ayaw mo may masabi yung mga tao. Yan yung takot mo. Ang hope mo dito, kasi 5 of Cups to parang malungkot ito. So, ang hope mo dito, dumating yung person na yun, nasasamahan ka sa ups and down ng buhay. Hindi ka iiwanan. Kung dumaan ka sa pagsubok, may tao kang kasama. So, ang hope mo dito, hindi ka mag-iisa. Ayaw mo mag-isa sa dulo. Ang hope mo is may person na para sa'yo, na may chance pa talaga makatagpo ng partner na babagay sa'yo. Pwede mong tingnan to. Ano mangyari sa love life mo? Group number 1. Page of Wands.
Ang possibility na magkaroon ka ng karelasyon is mataas. Kung single ka pumunta dito, magkakaroon ka ba ng new relationship? Yes. Hindi na siya ganon ka, sabihin natin, hindi siya ganon pa kaseryoso. Pwedeng pumasok ka sa relationship sa isang tao na very exciting, masayang kasama, adventurous, na-inspire ka. Para sumasaya ang inner child mo. Kasamahan kayo sa adventure, mamamasyal kayo, marami kayo mapupuntahan. Parang natutuwa ka na makasama yung person, pero wala ka pang serious na iniisip na pwede kayong magsama. More fun. So, ang tendency is makapagrelasyon ka kasi na-excite ka sa isang tao, sa ginagawa niya, sa mga bagay na pinapakita niya sa is mataas. Mataas. May possibility din na pwede kang ma-pressure, makapagrelasyon, mataas din. Kung single mother ka or solo parent, ang possibility kung single mother ka, single pero may anak, is mag-focus ka sa anak mo is mataas. So meaning, mag-decide ka talaga na mag-work na lang muna ako ngayon and mag-focus ako sa anak ko is napakataas. Pero may hope pa rin doon. May hope pa rin doon na makatagpo ka ng person para sa'yo. Tingnan ko to. Mag-add lang ako message siya bago pumunta sa next group. Spirit team, kung may add ka na message dito sa group number 1, paikot-ikot lang talaga tayo. Pwede mo pag-aralan message na yan. May possibility kasi na yun yung si Knight of Swords. Bumabalik-balik lang. Paikot-ikot. Pwedeng ganito talaga ang cycle ng love life mo. Alam mo yun? Wala man tayong judgment. May possibility lang. Nakakarelasyon ka din na magtatapos, then bago ulit, natatapos. Parang umiikot-ikot lang siya na ganyan. Pwede ka makawala sa ganito kung nararamdaman mo, Ma'am, ganyan talaga nangyari sa akin. Parang single ako na matagal, then work, then papasok sa relationship, tas back ulit sa pagiging single, parang saglit lang yung relasyon. Then kailangan mong pag-aralan mabuti. Kasi kung nagpapaikot-ikot ka sa nangyari, baka may kailangan kang baguhin. Pwede din nakakapigil sa'yo para makatagpo ng long-term relationship is isang tao sa nakaraan na bumabalik, alam mo yun, umaalis, then dumarating. Heto na naman. Pagtila. Mahirap talaga pag sa tao, sa life mo, biglang umalis, tapos lumarating. Tapos umaalis. Pagiti ko lang kayo. So may issue ka sa ex na pabalik-balik, paikot-ikot. Kung kailan naka-move on ka na, may karelasyon ka na iba, bumabalik. Then, kailangan mag-decide. Diba? Yun kasi, mananatili ka sa paikot-ikot na ganito. Kung hindi mo pag-iisipan. Diba? So, anong next sa love life mo? Isang passionate connection. Pwedeng reconnection. Pwedeng ma-reconnect ka sa isang tao na umaalis, dumarating. Sino man siya. Paikot-ikot lang kayo So, pwedeng ma-reconnect ka sa isang tao na galit siya nakaraan, possible. May posibilidad. Marami din dito, magpo-focus ka sa anak mo. Mas focus ka sa family mo, sa anak mo, sa ginagawa mo. So, isasantabi mo muna yung love life, kahit masakit para sa'yo. So, yun ang possibilities na pwedeng mangyari. So, meron kang crush, meron kang mga nagugustuhan tao, pero hanggang crush lang. Wala masyadong serious na relasyon. Iba naman, papasok ka sa relationship, pero hindi ka ganun ka-serious. Para ka lang ayoko sabihin naglalaro, pero pwede rin. Pwede ko rin sabihin naglalaro, pero parang nandun Parang nag-enjoy. Pagta natin salita, nag-enjoy. Parang ka nag-enjoy sa relationship, pero wala masyadong commitment pa. Ibig sabihin, hindi mo pa nakikita sa sarili mo na mag-aasawa na or magsisettle down. Parang nag-enjoy ka lang sa karelasyon. And yung iba naman sa inyo,
Inihintay mong bumalik si person na umaalis dumarating. Heto na naman. Heto na naman. Parang ganyan love life mo. Umaalis dumarating. Heto na naman. Parang yan eh. Nagigising ka isang araw. Single ka talaga. Walang karelasyon. And then pag mulat mo sa isang araw, magkarelasyon ka na ulit. Pwedeng on and off ang relationship mo sa isang tao. Kaya single ka. Hindi mo masabi kung may karelasyon ka or wala. Kasi on and off eh. Ibig sabihin, may karelasyon ka naman talaga pero hindi mo masyado mag-feel. Kasi umaalis siya, de bumabalik sa'yo. Ikaw ang magsaset ng standard mo sa relasyon. So kung tinatanggap mo yon, is something na ikaw ang magde-design. So I think all good na tayo. Hindi ko na-extend ang video Kung gusto mo manood ng ibang group, all good naman. And kung gusto mo ng private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. I think all good na tayo, group 1. Sana kuha may messages na para sa'yo. And punta na ako sa next group. I'll see you again on our next reading. Namaste. Welcome to your reading group 2. So back tayo sa topic. Singles, what's next in love? So, you have to use your intuition sa reading natin. So, reminder, this is a general tarot card reading. So, take what resonate and leave the rest. Shuffle ko lang cards. Angel guides and spirit guides, tulungan mo kong i-channel a message para sa group number 2. So, what's next in love? Yan, titingnan natin. The Chariot. Aga, no? First card. The Chariot. Tingnan. So, mag-add lang tayo. So, number 1 card, the Chariot. Second card, Four of Cups. So, third na card, Eight of Swords. Okay, add pa tayong card na. Tingnan natin. So, next card, Two of Cups. Three of Cups. So, tingnan natin. Next card, Two of Wands. So, apat pa. Two of Wands. And then, number 7. Page of Wands. Tatlo na lang. Tinatin. Three of Coins. Three of Coins. Number 9. Seven of Wands. And yung last card. King of Swords. Sa ilalim. Queen of Pentacles. Pwedeng galing ka sa group number 1. Or punta ka doon. Okay, so mag-start tayo sa card na nag-represent sa'yo. So, na-represent ka ng Chariot card. Tingnan natin. So, ang first na position dito, eto. So, na meaning nito, ang number 1 position dito sa Celtic Cross Friend, you and all that you are. Maganda kasing Chariot card. Ang ibig sabihin ng Chariot card, yung wildest dream mo, maaabot mo. So, isa kang tao na very focused. Alam mong gusto mo sa buhay na to. And, nagtitiwala ka na mararating mo yon. Marami dito, nagpunta, may sasakyan. Or may motor. Kung wala naman, then pangarap mo yon. Magkaroon ng sasakyan, matuto mag-drive. Majority lang, marunong mag-drive. So, you have to take what resonate with you and leave the rest. Ang Chariot din, highly attractive na person. So, nakikita mo sarili mo is very attractive. Possible is a choice. Pinipili mo, maging single ngayon. So, marami nagpunta dito. Possible kakalabas mo lang ng isang relasyon or possible hindi ka pa totally nakamove on sa last relationship. A trigger warning. May possibility lang. So, pinipili mo is a choice na ayaw mo pang pumasok sa relationship. Pero what's next in love? Kasi na topic natin.
So, tingnan natin. So, chariot, meron kang, sabihin natin, level of success. Pwedeng successful kang tao, medyo marami dito kilala, dito habulin, humubulong. Mapapagiti ko lang kayo guys Ang chariot kasi walang pipigil sa chariot mo. So, focus ka sa goal mo. And meron ka talagang pinapangarap marating sa buhay mo. At this time, possible, hindi ka pa nakakaisip pumasok sa relationship. So, may possibility, kaya mo ma-attract ang partner na gusto mo. Possible, marami sa gusto mong person or crush mo, nagkakagusto din talaga sa'yo. Medyo dedicated ka lang sa ginagawa. Meron ka talagang, sabihin natin na, mataas sa pangarap. Tingnan natin na. So, number 2 card. 4 of Cups. So, anong problema at this time? Kahit marami kang narating, possible marami kang ginagawa, very busy person, napaka hectic na schedule mo, marami ka talagang inaasikaso, may part pa rin sa sarili mo, namimiss mo ang relationship. Dito parang namimiss mo ang may kasama. Parang nahirapan ka makahanap ng, sabihin natin na, authentic na person sa'yo. Wala mo tayong judgment. Pero pakiramdam ko sa reading, ang naging problem mo, marami sa naging karelasyon mo, parang feeling mo hindi ganun ka-open sa'yo, hindi ganun katotoo sa relationship nyo. So, pwede naka-experience ka na parang feeling mo, nakikipagrelasyon sa'yo isang tao dahil may kailangan sa'yo, or nalulungkot lang yung person. So, parang naghahanap ka ng relationship na, sabihin natin na, totoo. Kung ano meaning nun sa'yo. May sadness ka nararamdaman kasi maraming beses feeling mo parang na-taken advantage ka sa relationship. Kung masyado ka mapagbigay, mabait, then ito nagiging problem mo. Nakaka-attract ka ng maraming partners, maraming potential suitor, alam mo yan. Pero, hinahanap mo yung real. Diba? Yung real na yon na sinasabi. Pag sinabing real, parang meron talagang pagmamahal sa'yo. So, hinahanap mo yung mamahalin ka, hindi lang sa status na meron ka, hindi lang sa kotse na meron ka. Kapag hindi lang sa material na bagay. More, gusto mamahalin ka kung sino ka sa pinakaloob. Natatakot ka siguro na baka na-attract mo yung partner dahil lang sa meron ka or sa meron sa status mo. Parang gusto mo yung person na magugustuhan ka talaga dahil sa ugali mo. Parang ikaw yung tao naghahanap ng, sabihin natin na tao na gusto mo magstay sa tabi mo. Medyo malalim yun. Sinarap mo yung totoong tao sa mundo. Yung maging partner. Pwede may trust issue ka talaga. Mataas. Yan nagiging problem eh. Meron kang nahanap na particular na tipo ng tao. Pag-aralan natin to. So, ang problem mo more nalulungkot ka paminsan-minsan. Naisip mo masarap na magkaroon ng karelasyon. Pero parang feeling mo, ang hirap hanapin yung totoo. Yung totoong tao sa mundo ngayon. Marami pa naman taong sabihin natin na totoo. Pag sabi totoo, hindi nagte-take advantage. Meron pa rin. So, trust na makakatagpo ka ng tao na mapapagkatiwalaan. Tingnan natin sa past. Ito yon. Number 3 position. Ano nangyari sa nakaraan? So, dahil may trust issue, dahil merong parang hinahanap ka na tao na totoo, may possibility na na-feel mo sa nakaraan, parang nabiktima ka na marami sa nakarelasyon mo. 8 of Swords kasi victim mentality. So, pwedeng nagkaroon kang trust issue, meron kang pinagdaan ng mahirap or masakit sa nakaraan. Akala mo hindi ka makaka-recover. Marami dito nagpunta sa group number 2, kalalabas mo lang ng relationship. So, para pakiramdam mo, lahat ng pinlano mo, lahat ng inisip mo mangyari is na wala. So, dumaan ka sa period na parang anungkot, parang ang hirap, punong-puno ng problema, nag-iisa ka. Parang dumaan ka sa mga pagsubok mag-isa, and
walang support ka nararamdaman sa paligid. Kung dumadang ka sa pagsubok at this time, nahirapan ka, makakahingi ka ng help hindi lang sa karelasyon. So may mga tao sa buhay mo na pwede mong takbuhan, like pamilya, kaibigan. Naniniwala ko marami pa rin totoong tao sa mundo na totoong nagmamahal. So, wala masamang humingi ng help. Alam mo yun, mag-reach out sa family members kung dumadaan ka sa matinding problema. Kung feeling mo, ma'am, parang nagkaka-mental health problem ako sa relationship, wala masama. And wala masama sabihin kung meron kang problem. Yung pagsabi pa lang na may problem ka, pag-accept pa lang na may pinagdadaanan ka, sign na yun na strong kang person. Para tanggapin mo na, okay, meron talaga akong pinagdadaanan, meron akong problema, at hindi mo siya itinatanggi, na-accept mo siya. So, sa nakaraan, parang dumaan ka sa matinding pagsubok, matinding emotional pain, and possibly, dami talaga dong, sabihin natin, naging problema. Pero tapos na yun. Kasi nasa past na yun. So, yung victim mentality, marami sa inyo, tinatalikuran mo na. Pinag-aaralan mo mahalin ang sarili mo ng buong buo. So, sa number 4, ano mangyari sa'yo sa near future? Matatanggap mo yung dark side. Dark side mo or shadow side mo. Ganun din yung sa ibang tao. Ma-realize mo na mga tao, meron talaga sinasabi na good or bad side. Good and bad side. Sa relationship, meron din ups and downs. Meron din times na okay kayo ng partner, may times na magkaaway. Kung mag-focus ka sa maganda, then mas marami maganda makikita mo sa relationship. Ang 2 of cups ka sa partnership. So, nare-realize mo na marami sa nangyari sa relationship mo, natitrigger yung mga insecurities mo sa loob ng partner. Nagkaroon kang partner, na-trigger ka na sobra, then nakita mo yung mga bagay na kailangan mong harapin. So, sa future, mababalance ka. Talaga makikilala mo yung sarili mo, mamahalin mo yung sarili mo, kahit yung part ng sarili mong hindi mo nagugustuhan. Magiging very compassionate ka sa sarili. Parang nandun. So maganda. Pwede ka magka-partner? Yes. May possibility. Kasi 2 of cups And makikita mo importance ng ibang relationship mo. Like, yung friends mo, family, mga ka-work. Na may mga ibang tao sa buhay mo na pwede makatulong sa'yo, hindi lang partner. Kung dati umiikot ang buhay mo sa relationship, pag sinabi umiikot, parang nakacenter talaga yung love life sa life mo. Ngayon nakikita mo yung importansya ng ibang aspeto ng life mo. Possible nakakawala ka sa victim mentality. Kasi isipin mo, sinaktan niya ako, pinaiyak ako ng last relationship ko. Sa near future, maintindihan mo na may power ka para mag-react or mag-respond. Alam mo yun, meron kang kakayanan, pumili kung ano ang response mo sa nangyari. Hindi ka biktima. So, makikita mo yung power na yon. Kung dumadaan ka sa, sabihin natin, naging problem sa nakaraan, kung kailangan mo ng healing, then bigay ko yan sa'yo. Hindi kasi pare-parehong relasyon may kanya-kanyang timpla. So, merong relasyon na sobrang matapang. Para kape. 2 of cups kasi to pang kape. Parang nagkakape sila lahat dito, napapansin ko. Pwede mo tingnan parang ganyan relationship. Iba't timpla ng kape. So, may relasyon na masyadong matapang. Wala masyadong tamis, kulang asukal. Kung medyo dumaan ka sa mapapait na relationship, bigay ko lang sa'yo. Bigyan mo yung time sa sarili mo sa healing na kailangan mong gawin. Kung gaano man yun katagal. Ikaw kasi makakapagsabi kung gaano ka nakahanda para pumasok sa relasyon. Hindi ibig sabihin na nakikita mo yung mga kasama mo may partner is kailangan mo na rin magka-partner. Ikaw magde-decide kung ready ka na or hindi. Parting natin ibang cards sa number 5 position, 3 of cups, yun yung mga babae nagsasayaw. So, ano naintindihan mo sa nangyayari sa'yo? So, klaro sa isip mo, alam mo talaga na single ka. Walang pagtanggi. Meaning, hindi mo tinatanggi. Hinaharap mo yung realidad na wala kang partner. Pero, hindi ibig sabihin hindi ka maging masaya. So, dito tinutulungan mo sarili mo maging happy, lumalabas ka, nakikipag-socialize ka.
sumasama ka sa mga kaibigan mo, ina-enjoy mo yung buhay ng single. Nakikita mo na pwede ka naman maging masaya na kasama yung mga kaibigan. So parang happy single. May possibility din na at this time sa life mo, nakikita mo ang mas maraming tao. So pwede nag-enjoy ka sa company ng ibang tao. Yung iba naman sa inyo, napaka-selective mo, mapili sa kaibigan. Eh marami ka natututunan sa mga friends mo. Punta tayo sa card number 6. Two of Wands. Mapapansin mo dito, para kasi nahati siya sa dalawa, the good and the bad. Ano yung bagay na hindi mo naintindihan ko? Pwedeng sabihin natin, ano yung pinaka-sitwasyon, ba't nangyayari to sa'yo? May possibility kasi sa pinakamalalim na channeling. Kaya ka nahihirapan is clarity ang problema mo, group number 2. Hindi mo talaga alam ang gusto mo. Binubulong ko pa. Seryosong usapan tayo. Kaya nahihirapan ka sa love life eh. Kasi may possibility na attract mo yung person na gusto mo and feel mo yung love nang gagaling sa isang tao. Natatakot ka. Pabaliktad ito. So meaning, parang may emptiness ka na pipil sa loob na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Pero once nagkaroon ka ng opportunity, pagkakataon na pumasok sa relationship, pag nakapasok ka na sa relationship, parang nagbabagong isip mo. So marami dito, ikaw ang nagbabagong isip. So may tendency ka na magsawa or mawala ng gana na parang meron ka pang hinahanap na hindi mo maintindihan. Ito yung parang nagsasalawahan ka or nagdadalawang isip. Possible din, nahati ka lagi sa dalawang tao. Meron ka laging dalawang choices, nagsasabay. So nagiging problema mo ito. Hindi mo alam kung saan titingin. Kung masyado kang attractive na person, ang naging problem mo is napakarami mong option. Nahirapan ng pumili. Kailangan mong gawin dito is elimination. Tanggalin ang dapat tanggalin. Hindi naman natin ginagawang contest yun. More, kilalanin mo sarili mo para alam mo kung anong hahanapin mo sa tao. May posibilidad kasi na ang pinag-uugatan nito is hindi mo talaga alam ang hinahanap mo sa isang tao. Kung magiging klaro ka sa tipo ng tao na babagay sa'yo, may possibility maging successful ang susunod na relasyon mo. Makakatulong din sa'yo na tingnan yung future, long term. Maging long term mag-isip. Parang tingnan mo yung posibilidad na pwedeng magtagal ang relasyon. Pareho ba kayo ng goal? Pareho ba kayo ng gustong gawin sa buhay? Kasi parang magkaibang direksyon ng tingin. So pwede na attract ka sa isang tao kahit alam mo na ibang direksyon ng ginagawa niya sa'yo. Kumbaga parang magkaiba kayo ng sabihin natin goal, hindi kayo magkakasundo. Nakikita mo yung mga red flag pero hindi mo pinapansin. May possibility talaga nakikita mo yung red flag, hindi mo pinapansin. Or takot ka sa mga red flag. Nagkaka-trust issue kasi talagang red flag nakikita ka sa reading mo. Two of Wands kasi parang urong sulong. So nagiging problem mo sa relasyon is parang nagdadalawang isip. Hindi mo alam kung papasok ka sa relasyon or hindi. Kaya hindi mo alam kung anong direction pupunta. Pag-aralan mo to. Nahati ka sa gusto ko magkaroon ng karelasyon, gusto ko din maging single. Parang nahati ka sa dalawang yon. Gusto ko na may kasama, gusto ko na may partner, pero gusto ko rin makakilala ng iba. So, parang nahahati doon sa energy na yon. Tingnan natin yung next card. Number 7 position dito, Page of Wands. So, paano mo nakikita sarili mo sa nangyayari sa'yo? Nakita mo sarili mo as Page of Wands, very adventurous na tao. Mabiro, pwede rin. Makulit, pwede rin. Go with the flow. Nakita mo sarili mo na excite ka sa mga taong very exciting kasama. So, may tendency ma-excite ka sa isang tao na kakikilala mo pa lang. Naghanap ka ng passion. So, pag nakamit ka ng tao na napaka-exciting ng life, parang gusto mo siya makilala and may tendency na mabilis ka magkagusto. Parang mabilis ka ma-in love, mabilis ka ma-fall out of love. So, the more challenging ang isang tao sa'yo, the more nagugustuhan mo yung person. Pero once nakuha mo na yung gusto mo, mawawalan ka na ng sabihin natin gana. Pwede mo pag-aralan to sinasabi ko. Parang nakikita mo sa sarili mo very playful.
May tendency ka na magkaroon ka ng maraming crush, marami ka magustuhan. Madami din magkagusto sa'yo. May tendency ka din na magmadali. Alam mo yun? Parang ayaw mo palampasin yung mga magagandang opportunity na relasyon kapag dumadaan sa harap mo. May pagka-risk taker ka sa relasyon. So kahit may red flag, may problema, may possibility na hindi maging maganda, all good lang. Parang gusto mo excitement sa relasyon. Nakikita mo yung sarili mo na-excite. Na-excite. Minsan, mas na-inlove ka doon sa yung ideya na may karelasyon ka kaysa doon sa actual na taong kaharap mo. Alam mo yon? Parang na-idealize mo yung relationship. Yung nasa isip mo kasi yung nasa harap mo. May tendency lang na pag tumatagal na relasyon, nakikita mo sa sarili mo na napapagod nang i-maintain na relasyon. Pag tumatagal na. Pwede nagsasawa, pwede rin. Mahirap to I'm a tarot reader. So, pagkarala mo sinasabi ko, para kasi nagsasawa ka. So, umpisa tingin mo, all good, masaya. Pag nakita mo na yung negative sa tao, nasasawa ka na. Nagmumukhang unggoy na yung person sa linggo. Hindi mo tayo judgmental. Pero parang ganitong energy. Pag masaya, all good. Pagka nahirapan ka na, lumalabas yung mga hindi mo nagugustuhan. May tendency tumalikod ka na. Pwede takot ka sa commitment talaga, sa pinakailalim. Pwede ka talaga maging, sabihin natin, salawahan, urong sulong, pabago-bago isip, mataas. Kung hindi ka pa ready sa pakikipagrelasyon, then wala masama na mag-stop muna and pag-aralan kung ano ba hinahanap mo. Kasi dadami yung mga unggoy na yan. Dadami sila sa likod mo. Kilalanin mo ang sarili mo para hindi ka magkamali ng pagpili ng partner na bagay sa'yo. Kung magkamali ka man, then accept mo pa rin yan. Yung 8th position, 3 of Pentacles. So, anong ibig sabihin nito? Yan kasi yung environment mo. So, nung naitutulong sa'yo yung environment mo sa sitwasyon mo, marami sa inyo nahihirapan ka kasi may possibility na nasa mali kang environment sa paghahanap ng relationship. Like, kung nasa ibang bansa ka, wala kang makitang bagay sa'yo. So, nahihirapan ka dahil parang wala kang nagugustuhan sa paligid mo. Sabihin na natin gano'n. Lasing nasa abroad ka, hindi mo gusto yung mga foreigner, napapaligiran ka ng foreigner. Isa yung problem yan. Ang iba naman sa inyo, palagi ka nakakatagpo ng mga, sabihin natin, partner na hindi bagay sa'yo. Sa ugali mo, sa gusto mong gawin. So parang mga unggoy talaga. Yung unggoy kasi parang sabihin natin, naunggoy ka or naluloko ka ng mga tao. Pwede mo pag-aralan to. Trigger warning. Pwedeng sa external na, alam mo yun, nangyari sa paligid mo. Takot kang maloko. Kasi nakikita mo yung mga kaibigan mo nakikipagrelasyon sa mga tao na naloloko lang sila. Kumbaga nagkakaroon kang takot kasi nakikita mo yung mga kaibigan mo, mga tao malapit sa'yo na heartbroken. Ito yung sinasabi nila na pag nasaktan ka, pwedeng sa future gawin mo. So meaning kung niloko ka nung sa nakaraan, baka sa future ikaw naman ang manloko. Dahil sa pain na pinagdaanan mo sa past, which is hindi man siya maganda. Kasi parang wala makasalanan yung bagong karelasyon mo sa nangyari sa'yo sa nakaraan Pero marami dito na gano'n nangyari dahil may nangloko sa'yo sa nakaraan, ngayon takot ka masaktan, hindi ka masyado nag-i-involve sa relasyon. Lagi may takot na baka ganito din yung person na kaharap ko. Mas nakikita mo yung negative sa mga karelasyon or nakikita mo talaga. Mas napapatingin ka doon sa bagay na ayaw mo kasi doon sa gusto mo. Pag nasa relasyon ka na, malakas dito trust issue. Parang pakiramdam mo, niloloko ka ng isang tao. And dahil nanggagaling ito sa mga naranasan mo sa nakaraan, pwede maraming tao nag-take advantage sa'yo, maraming beses na nabigo ka sa relasyon, pwede din to sa third party connection, or mga tao nag-down sa'yo. Na to the point, ang pakiramdam mo, baka lahat ng tao ganito. Ito ang nangyayari sa paligid mo. Marami ka namimit ng mga tao na nagpapakita sa'yo na mahirap makatagpo ng totoong tao sa mundo.
Pero meron pa rin. Hindi lahat ng tao sa mundo, sabihin natin, unggoy. Pag siya unggoy, unggoy kasi nakikita ko dito. May unggoy siya reading. Tinan mo, oh. Negative environment yan yung sa tingin ko, just sa Three of Pentacles, parang may possibility din na dahil sa negativity, naririnig mo sa paligid, nawawalan ka ng, sabihin na natin, amor, na makapagrelasyon. Dahil laging negative ang naririnig mo. Like breakup story, or yung mga kakilala mo nag-aaway sila ng partner, mga third party connection. Nagkakaroon ng takot na maging serious sa relationship. Punta tayo sa next card. Ang next card, hopes and fear, yung number 9 position. 7 of Wands. Ang 7 of Wands competition. So, nag-hope ka na kung makakamit ka na isang tao, sana less ang competition, hindi ganun kadami. Or kung may competition man, sana ikaw ang piliin. Parang hope mo, kung magkakaroon ng competition sa tao magugustuhan mo, ikaw ang piliin niya. Yan ang hope. Ang fear mo is, marami kang competition sa taong magugustuhan mo. So parang takot mo dito, what if may competition ka na hindi mo alam? Hindi mo kita tinitrigger, group number 2. Nasasalamin lang na ang naging problem mo is more competition. Na parang kailangan ipakita mo yung best mo dahil baka hindi ka piliin ng person or baka may competition ka, secret competition. Matas kasi trust issue Kung nagkaroon ka ng competition sa person na love mo sa nakaraan, then yan nagiging problem mo sa ngayon. Pakaramdam mong hirap makatagpo ng person na wala kang kakompetensya. Parang pakaramdam mo lagi, kung hindi man may kakompetensya ka sa present, kakompetensya mo yung nakaraan ng person, yung ex. Pwede din na ang takot mo dito is pagdating ng araw, may taong makatalo sa'yo. So meaning, kung magkaroon ka ng relationship, natatakot ka na pagtagal na relasyon, magsawa sa iyong partner. And iwan ka para sa iba. Kaya nga, ito yung matataas na trust issue Kailangan i-work ito. Kung iwan ka man ng partner, hindi yun nagsasalamin na may kulang sa'yo. Pwede yan bagay na umpisan mo sa sarili mo. Kasi kailangan mo dito ng clarity. Gusto mo ng karelasyon para mag-grow, matuto ka, makisalamuha sa tao, makilala mo sarili mo mabuti, plus makapagbigay ka sa taong love mo. Or gusto mo makapagrelasyon kasi may kailangan ka sa tao, may emptiness kang tinatry na punan. Yung mga bagay na kailangan mong pag-aralan. Wala kasi makakapagbigay sa'yo ng love na yan. Kasi yung love na hinihingi mo is self-love. So, hanggat di mo ibigay sa sarili mo yung love na yun, di mo ma-recognize na kahit mag-isa ka, buo ka, mahirapan ka hanapin yan. Ito yung parang nasa gitna ka ng isang party and then ang saya-saya ng buong paligid pero may emptiness ka nararamdaman sa loob. Ito yung energy na yon. Parang nakatingin ka sa mga tao saya-saya pero deep inside parang umiiyak ka doon sa loob. Tago. Kaya kailangang harapin mo yun Marami kang dapat i-work sa mindset, yan, sa character, may possibility. And the more dumadami ex mo, yung mga namimit mo na ganitong mga tao, then the more kailangan mo talaga ng inner work. Yung work na kailangan is sa loob. So, ang takot mo dito is competition. Takot mo dito is matalo ka sa competition, mapahiya, may possibility, or masaktan. Parang takot ka mag-fail. Pwedeng takot ka sa failed relationship, takot ka na maiwan. Lahat ng takot nandito na talaga sa number 9 position. Di lang isa. May posibilidad din, yung naging karelasyon mo, ka-work mo, din natatakot ka mapahiya. Tatakot ka maapektuhan ng trabaho mo. Kung naging karelasyon mo is ka-work mo. May takot na pinanggagalingan, na baka mahirapan ka sa work, pag nasira yung relasyon. Pwede din ito sa self-esteem, yung confidence mo. Baka masira yung confidence mo kapag nagpe-fail ang relationship. Kailangan mo na matinding inner work dito. More ito sa personal, malalim. Tingnan natin yung last card, number 10 position, outcome. Anong possible mangyari? What's next?
makikita mo lesson na binigay sa'yo ng ex mo. May possibility talaga hindi ka pa ready pumasok sa relationship. So, what's next? May possibility, marami ka pang kailangang gawin, asikasuhin sa life mo. More focus sa clarity. Ano ba hinahanap mo sa relationship? So, ang outcome dito, may possibility hindi ka pa talaga makapasok sa relationship. Group number 2, sabihin ko lang. Kasi ang number 1 nakakapigil sa'yo magkaroon ng new relationship, ex mo. Hindi ko naman siya sinisisi. Ang seryoso ko. Pero aminin mo, marami dito, hinihintay mo talagang bumalik ex mo. May percentage dito, yes, pwede bumalik ex mo. Yan ang outcome. Hindi ka makapasok sa new relationship kasi may unfinished business ka pa sa ex mo. So parang on and off kayo ng ex na to. May possibility din, marami dito, hindi ka pa ganun ka-ready pumasok sa relationship kasi medyo saktan ka pa sa last relationship. King of Swords na ito eh. Pwede may blockage ka pa. Hindi ka pa fully nakaka-recover sa heartbreak. So what's next? May possibility, mas pipiliin mo maging solo. Mag-isa muna, pansamantala. And tingnan, pag-aralan, ano ba ang dahilan kung bakit na-attract mo yung mga ganitong partner? Pag sinabi natin ganito, yung mga partner na parang hindi magiging magandang match sa'yo. Pakiramdam mo lagi may sumisira sa relationship mo na bagay, mga tao, nakapaligid sa'yo na hindi mo makontrol. I-take mo yung power, pabalik sa'yo. Meron kang control sa mga decision mo sa life. Pwede ka mag-adjust. Pwede mo isolve yung mga problem. Seeking of Swords kasi, the teacher din yan eh. Minsan, kailangan gamitin mo din yung mind, yung isip, sa paggawa ng mga decision. Kung lagi ka nagkaroon ng problems sa nakaraan na parang feeling mo na take advantage ka ng tao, it's time mag-set ng boundary. And kung feeling mo, respect ang nawawala sa relationship, then it's time, pag pumasok ka sa relationship, iset mo na agad ang boundary sa partner kung ano yung okay sa'yo at hindi okay sa'yo. Communication makakatulong sa'yo sa bagong relasyon. Kung papasok ka sa relationship, ang maging partner mo, possible mas mature, King of Swords, mas marami na talagang pinagdaanan sa relasyon. Makakatulong siya sa'yo sa pagdidesisyon. Mag-guide ka niya. And may possibility din na very strong ang personality. May pagka-teacher kasi yan. May father figure yan si King of Swords. Authoritative. Iba naman sa inyo, possible makarelasyon mo is ka-work talaga. Hindi sa lahat. Para teacher ang energy na maging person mo. Kung mag-decide ka magkaroon ng karelasyon, para siyang teacher mo. Marami siyang ituturo sa iyo ng mga bagay na dapat natutunan mo sa last relationship. King of Swords ito. So, ito yung King of, sabihin natin, discipline. So, sa next relationship mo, possible matutunan mo yung, sabihin natin, self-respect, boundaries, yan, and discipline. And communication din. Pagsasalita, kung ano yung naglalaro sa isip mo, sabihin yon. So, may mangilan-ngilan dito pwedeng pumasok sa relationship. Sa isang person na very, sabihin natin, matalino. Iba naman, pwedeng bumalik ka sa ex mo kasi nandiyan si King of Swords or mag-decide ka na magstay na lang single pansamantala. 3 of Cups, tatlong choice mo dito eh. Bumalik ka sa ex mo kasi meron ka pa unfinished business sa kanya. Number 2, magstay kang solo. Ay yung pangatlo, makatagpo ka ng King of Swords, mas bagay sa'yo kasi nakilala mo na yung sarili mo, so alam mo na hahanapin sa partner. Mag-add lang ako message ha. Kung may sasabihin sa'yo yung spirit team sa love life mo, ano yon? Kung ano ma-message lumabas dito. So back tayo sa tatlong possible mangyari. Mag-umpisa tayo ulit. O, gaya nga sinasabi ko, anong next hinda? Pwedeng bumalik ka sa ex mo kasi mayroon pa kang unfinished business. Or mag-decide ka maging solo, pansamantala. Or makatagpo ka ng bagong person at makapagsimula ka ulit. Kung ano sa tingin mo tong message na to, mag-umpisa tayo ulit. Kung ano sa tingin mo message na to para sa'yo.
makapag-umpisa ka ulit. Sabi nga nila, hanggat naglalaro ka, mananalo ka. So meaning, hanggat nandun ka sa, sabihin natin, dating game, or ano man, pakikipagrelasyon, hanggang sumusubo ka, may chance kang manalo. Yung time lang na matatalo ka sa love is kapag hindi ka na nag-try. Meaning, nag-decide ka na talaga na ayoko na ng relasyon. And then, at that moment, sumuko ka. Then, yung chance mo manalo, liliit na talaga. Pero hanggat willing ka na mag-try pa, pumasok sa relasyon, makipag-meet pa sa mga tao, makakilala pa ng ibang tao, yung possibility makatagpo ka ng babangay sa'yo, tumataas. Mag-umpisa tayo ulit. Bakit kaya ganito yung tayo ko dito? No? Parang chat. Pwede makamit ka ng isang tao sa chat, or sa messenger, or pwede sa online. Kasi yung ganito message kapag mga shortcut. Pwede message din yan sa'yo ng spirit team. O may shortcut yung relasyon. Hindi kailangan magmadali. Para matama ka ng pagpili. Bigyan mong time, kilalanin. Diba? Hindi kasi lahat ng bagay na shortcut or namamadali. May time talaga sa lahat ng bagay. So, claim mo na, kung nasa time ka na wala kang karelasyon, it's time talaga wala kang karelasyon. Meant to happen. Pag muntakasan yung nangyayari, kung nasan ka ngayon, accept mo kung nasan ka. Kung single ka, accept mo kung nasan ka. Parang energy ka sa sarili. Kung wala kang partner, ang energy mo gusto magka-partner. Pag may partner ka na gusto mo maging single, yan yung energy ng reading na to. Kung nasan yung paaayaw doon. So meaning, kung single, ayaw maging single, papasok sa relasyon. Pag nandun naman sa relasyon, gusto na ulit maging single, ayaw na ng relasyon. Yun yung energy. Kaya nga urong sulong eh. And kaya din mag-umpisa tayo ulit. Parang always bumabalik sa umpisa. Kaya kung nasan ka, i-accept mo kung nasan ka. Kumbaga, i-enjoy mo kung nasan ka. Para pag nandun ka na sa susunod na stage ng life mo, may karelasyon, hindi mo mamimiss yung pagiging single. Na kasi na-enjoy mo siya. Para walang dahilan, para bumalik-balik ka doon. Kasi magiging problem, magpapaikot-ikot ka dito na pag may karelasyon, ayaw na sa relasyon. Pag walang karelasyon, gusto ng karelasyon. So, mararanasan mo dito ang pabalik-balik sa ex. Yan ang isang sign. Pero once nagkabalikan ng ex, ayaw mo na ulit sa ex mo. Kaya kailangan, kilalanin mo talaga yung sarili mo. Umupo ka doon, magbigay ka ng kahit anong kadaming time, introspection, kilalanin mo sarili mo. Hindi masama maging alone, kasi marami dito takot mag-isa. Ito nga yung best time para makilala mo. Ano ba hinahanap mo sa isang tao? Ano ba yung gusto mo sa isang tao? Yan ang hermit eh. Introspection, meditation, time, alone time, para mas makilala mo sarili mo. Maintindihan mo nangyari sa buhay mo. So, ibigay mo yan sa sarili mo, group number 2. Para yung next relationship mo, yung success nun, medyo mataas. So, yan. So, I think all good na tayo. And ko na reading dito. And sana nakuha may messages na para sa'yo. Let me know na lang sa comment kung nag-resonate sa'yo reading natin. And if gusto mo ng private reading, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for watching our video. Sana nakuha may messages na para sa'yo sa reading natin. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 3. So back tayo sa topic. Singles, what's next in love? Yeah, so this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. Angel guides and spirit guides, tulungan mo kong i-channel a message para sa group number 3 and sana clear message. So card number 1, Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. Tingnan natin. Okay, agad tayo. Number 2 card, 8 of Cups. The Devil. The Devil card. King of Cups.
Six of Wands. Okay, pinatan. So, number 6, that card. Kailangan pa natin ng 4 pa. So, number 7, 3 of Pentacles. Okay, number 8, Page of Pentacles. So, add pa tayong dalawa. Number 9, Page of Wands. And then yung last card dito, Eight of Pentacles. Sa ilalim, Two of Wands. Pwedeng galing ka sa group number 2 or punta ka sa group number 2. Ayusin ko lang mga cards mo. Okay, so mag-start tayo sa card na nag-represent sa'yo, group number 3. So, na-represent ka ng Knight of Pentacles. Possible, hindi ka naman talaga nagmamadali sa relationship. Dito, hindi ka nagmamadali kasi possible, sigurista ka talaga person. Pwede ba na hindi mo gusto makipagrelasyon? May possibility. Possible, seryoso ka sa pakikipagrelasyon. May hinahanap ka talaga na qualities. Medyo alam mo kung anong hinahanap mo sa tao. Dito sa group number 3. So, possible, hinahanap mo talaga yung tao na pwede makasama long term. So, marami dito, parang nakikipag-date ka for commitment talaga. So, isa kang tao na very committed. Nakita mo sarili mo nag-i-invest sa relasyon. Willing kang ibigay ang best mo sa kahit anong relationship na papasukan mo. And always naman, tinitingnan mo din yung good qualities ng partner. So, mahalaga sa'yo stability sa relasyon, loyalty. Kasi si Knight of Pentacles to, long term. And willing kang magbigay ng time, dedication, hard work sa relationship para mag-work siya. So, very serious ka pagdating sa love life. Pwedeng very intimidating ang dating mo. Kasi parang isang tao na focus sa ginagawa and napakaseryoso. May posibilidad. Pwedeng sanay ka sa, sabihin natin na mga relasyon na nagtatagal. The possibility. Yung first position ka sa you and all that you are. So meaning, nakikita mo sarili mo sa time na to ng life mo, isa kang tao, naghahanap ka na ng makasama or gusto mo ng relasyon na medyo nagtatagal. Possible meron kang isang tao na gusto maging karelasyon. Gusto mo na isang very committed din na tao, very grounded, patient. And sabihin na natin, medyo conservative. Gusto mo medyo loyal na person. Pwede ikaw yun or yun yung hinahanap mo. Or nakita mo na talaga siya. Alam mo kung sino siya. Napangiti lang kita. Possible meron ka someone special sa isa. Sa time na reading Tingnan natin yung card number 2. Ano yung problem? Ang problem, 8 of Cups. So, pwedeng napalayo ka sa isang tao na gusto mo maging potential partner. Or pakiramdam mo, yung person na gusto mo, nag-walk away sa life mo. Dito ang problem mo, she the one who got away. So parang, feeling mo may na-miss ka opportunity sa isang tao. And, medyo nagdadalawang isip kang pumasok sa relationship sa iba kasi parang meron kang special person na sa isip. Parang nahirapan ka na makahanap ng, sabihin natin, na hihigit pa doon sa tao na yon. Naniniwala pa rin ako na maraming tao sa mundo na pwedeng bagay sa'yo. Ang 8 of Cups kasi walking away. So, naging problem mo, parang nag-walk away ka sa isang tao na may potential na maging long-term partner mo. Or, pabaliktad. Nag-walk away sa'yo yung tao na feeling mo, siya yung bagay sa'yo. Pwede din ito na, para makatagpo ka ng partner, kailangan mong mag-explore, mag-go out ng comfort zone. So, kung matagal ka nang walang partner, single kang matagal, then kailangan mo makamit na mas maraming tao. Parang nagawa mo na kasi yung time ng isolation. Ibig sabihin, nakapagbigay ka na ng time para sa sarili mo, nakilalanin mo sarili mo.
it's time para sa new beginning. Kung matagal ka ng single, it's time maghanap talaga ng possible partner para sa'yo. Sabi nila, yung para sa'yo, darating para sa'yo. So possible, may trust ka talaga na kung sino yung para sa'yo darating. Ang 8 of Cups kasi trust in the unknown. Pupunta ka doon, di mo alam kung ano naghihintay sa'yo, pero magtitiwala ka. So may tiwala ka na may darating para sa'yo. Ang nagiging problem mo lang, may possibility na marami kang mga relationship na nagbigay sa'yo ng matinding heartbreak. Yung number 3 dito na card, the Devil. So nangyari sa'yo sa nakaraan. Pwede sa nakaraan, naka-experience ka or nagkaroon ka ng involvement sa mga tao na sabihin na natin, hindi ka natrato ng maayos. Ito yung mga toxic relationship, pwedeng abusive. Kung nahihirapan ka sa mga past relationship mo, always naman, recommend ko sa yung healing. The Devil na kasi ito pwede itong obsession. Pwede nagkaroon ka ng obsession sa isang tao sa nakaraan, or naging very possessive, obsessive, or jealous type of person ka sa past. Pwede naintindihan mo na kung gusto mo ng bagong relasyon, kailangan i-let go mo yon, pagiging possessive or jealous. May possibility din na sa mga past relationship mo, feeling mo may mga tao na nag-cause ng problems sa relasyon. Parang third party ang nagiging problema mo sa mga past relationship. Ang Devil din, mga bagay na kinatatakutan mo. So, pwedeng marami kang takot sa pakikipagrelasyon. Pwedeng may takot ka talaga na masaktan. Dito may fear ka na masaktan ka sa relationship. Or ma-involve ka sa mga tao na hindi good partners sa'yo. Kung na-involve ka sa isang karelasyon na mayroong mga, sabihin natin, bad habits, then pass na yon. May choice ka pa rin always na makapili ng babagay siya yung partner. Ang reading kasi natin for singles, marami lang dito na involved ka sa very abusive partnership, controlling partners, mga possessive, pwedeng jealous type. And isa yun sa mga naging problema mo sa nakaraan. The Devil na kasi to. So parang kumakawala ka sa negativity na nangyari sa nakaraan. And may hope ka na may maganda pa naghihintay sa'yo. Kung nasira yung relationship mo dahil sa, sabihin na natin, outside na mga dahilan, like, example lang, may mga third party, then, pinapakita ng mga card mo na may chance ka pa rin makatagpo ng taong magmamahal talaga sa'yo ng totoo. Malaki lang ang possibility. Yung mga nagpunta dito, pwedeng galing ka sa isang mahabang relasyon na hindi naman nauwi sa maganda. Like, nagkaroon ka ng engagement na matagal. And then, hindi siya naging maganda. Pwedeng nasira ang isang napakahabang relasyon. Or, pwedeng pabaliktad. Matagal ka naghihintay ng karelasyon. And, nagkakaroon ka ng mga relationships sa nakaraan. Pero sabihin natin, very toxic ang dating sa'yo. Alam na akong judgment. Pero yung salitang toxic, pwedeng iba-iba sa inyo. Like, toxic talaga, very abusive, or very controlling partner. Or, pwede din ito sa yung mga slight lang. Parang feeling mo, very jealous sa mga nakukuha mong partner, very possessive. Parang nagka-problem ka dito. Or ikaw yan. Baka ikaw to. O very jealous type of partner ka. Na-realize mo sa past relationship mo, natitrigger ka ng mga partners mo na maging very jealous. Wala mas mag-selos Wala naman. As long as naiintindihan mo ang dahilan kung ba't nangyari yun. Kasi salamin mo naman ang partner mo. So kung palagi ka nagsiselos, then baka mayroong message yun sa'yo na kailangan itaas mo yung confidence mo sa relasyon mo. Hindi ka naman magiging partner ng isang tao kung hindi ka niya in a way pinili. So, kung officially kayo, then, makakaasa ka na may level of confidence sa yung partner. Ang problem kung nagkaroon ka ng mga relationship na hindi mo alam kung saan ka nag-stand, like yung mga situationship, wala kayong label, possible sa nakaraan, tumaas talaga insecurity mo na hindi mo sure kung pinili ka ba ng person, napilitan yung person, or anong sitwasyon nyo. So, pwedeng pumasok ka sa mga relationship na mas marami kang pain kesa sa happiness na na-feel. Pero hindi natin iti-trigger yon.
I-claim mo na yung devil na yon, kung ang sino man yon, ano man yon, is wala na. Tingnan natin yung next card. Yung number 4 position dito, King of Cups. So, si King of Cups ito. Near future. Yung near future, depende sa tao. So, pwedeng next year, pwedeng this year, pwedeng next 3 years. Ikaw magdidikta kung ano yung future para sa'yo. Para kasi yung time is an illusion pag sa spirituality. So, pwede mo sabihin, near future, ngayon na. Malapit na. So, depende sa'yo. So, sa near future, makatagpo ka ng King of Cups or ikaw yan. Maging very loving kang person. So, kung magkaroon ka man ng partner, isang very sweet, loving, kalmado, very peaceful kasama, pwedeng kalmado ang boses or nalilibang ka sa kanya kasi nakakatuwa si King of Cups, very loving and romantic and emotionally intelligent. So, possible sa near future, mas mamamanage mo na yung emotion mo. Magsaselos ka na sa lugar. Wala sa lugar pala magselos. Habang itikulo kayo ha. Makulit ako tarot reader. Ang King of Cups para din yung Year of the Dragon. So, kung gusto mo magka-partner ngayong taon, then bigay ko na sa'yo. Kung matagal ka na single, baka ito na ang time para makatagpo ka na ng partner na babagay sa'yo. Minsan kasi hindi tayo sanay sa love na totoo. Possible kasi hindi ka nasanay sa love na totoo sa nakaraan. So, nahirapan ka. Kung makatagpo ka ng person magmamahal sa'yo, ang possibility tumakbo ka is mataas. Sabihin ko lang. So, meaning, kung nasanay ka sa mga relationship na parang lagi ka nasa pain, lagi ka sasaktan, pag nakatagpo ka ng relasyon na parang lumalamang yung happy ka, hindi ka naman sanay. So, isa yung magiging problem sa near future. Na may tao na nagmamahal sa'yo, inaayawan mo pa. Pero sa choice, sinabi ko na ngayon sa reading. So, kung matagpuan mo yung person na totoong nagmamahal sa'yo sa near future, huwag kang matakot masaktan. Kasi, pag na-traumatize ka ng paulit-ulit sa nakaraan, parang too good to be true, makatagpo ka ng taong mapagmahal. Which is possible sa marami nagpunta dito. Makatagpo ka ng person na sabihin natin babaguhin ang buhay mo in a positive. Makikita mo na may mga tao talaga na kapareho mo rin, totoong magmahal. Bihira lang talaga nagtatagpo yun. Minsan yung empath na pupunta sa narcissist, naglagay ako label. Minsan talaga yung totoong magmahal, yung tinatapat sa taong hindi marunong magmahal. Para mabalance, pwede rin. Pero kung naniniwala ka na deserve mo ang love na binibigay mo, then yan ang possible sa'yo sa future. Kung gaano ka grabe magmahal, then makatagpo ka ng person na magbibigay sa'yo din ng ganong klaseng pagmamahal. King of Cups ito. So, more ito sa love. Kahit ano pa nangyari sa nakaraan, loving person ka pa rin and may tao pa rin magmamahal sa'yo. Possible naghahanap ka ng very, alam mo yun, ideal type of love. Yung parang sobrang love talaga. Pwedeng lover of life ka talaga. Mabilis ka ma-in love, a possibility, or malalim ka magmahal. Sobrang lalim. Na mahirap sa'yo makamove on. Sa near future, maintindihan mo na lahat ng tao na kilala mo sa nakaraan, part yun ng growth para mag-grow ka as a person. Maging emotionally mature. Hindi ka kasi magmamature sa emotion mo kung hindi mo harapin lahat ng emosyon. Hindi mo naman mararamdaman yung sobrang galit kung hindi ka makatagpo ng mga nakakagalit na tao or nakakagalit na sitwasyon. So, kapag hinaharap mo yung mga emosyon mo, tinatanggap mo siya, ina-accept mo yung mga pain, nagmamature ka. Kung lagi ka lang masaya, hindi ka nakakaramdam ng pain, mahirapan din ang tao. So, parang yung emotion natin, may moment na kailangan ma-feel mo talaga siya. Yung pain mo may purpose. Kung nasaktan ka sa relationship, may purpose yung pain. Marirealize mo sa dulo, okay, part pala yun ang story ko. Kasama siya sa pinakamagandang story na pwede mo ikwento sa iba. Kung hindi dahil sa ex mo, hindi ka magiging kusino ka ngayon. Or kung hindi dahil sa mga failed relationship mo, hindi ka magiging strong ngayon. So, tingnan natin yung number 5 position. 6 of Wands. So, isa kang taong pinagtibay na ng panahon.
Marami ka na pinagtagumpayan sa love department. Pwede saktan ka paulit-ulit, then bumangon ng paulit-ulit. Hindi ka pa naman nag-give up sa love. Hindi pa naman. May part sa sarili mo na alam mo, kaya mo mag-isa, very independent kang person, kaya mo ang mga hamon ng buhay, pero mas makakatulong sa'yo na mayroong support na nanggagaling sa isa pang tao. Possible marami dito. Napaka-supportive and loving person mo. Willing ka ipagtanggol ang maraming tao sa buhay mo. So alam mo na, kung papasok ka sa relationship, medyo asset ka ng partner. Kasi para marami kang maitutulong sa partner. Alam mo yung value mo. Kaya willing ka mag-walk away kung kailangan. Kasi alam mo yung value mo as a person. Dito parang single ka na alam mo ang madadala mo sa relasyon. Or isa kang single na tao, alam mo na isa kang tao na may maitutulong, merong maibibigay. Proud ka sa sarili mo. Hindi sa negative na side. More proud ka sa sarili mo kasi alam mo na marami sa mga ginawa mo sa life mo is hinarap mo talaga mag-isa. Dito confident ka sa meron ka. Meron. May confidence na nanggagaling doon na parang alam mo na isa kang tao na worth it piliin. May possibility lang na sa nakaraan, na-trigger ka na maraming mga sabihin natin, failed relationship. Punta tayo sa number 6 card, death card. Ano nangyari dito? Kasi ito yung foundation kung saan siya nag-ugat. Death card. Ito kasi parang na-disillusion ka sa love. Nagbago ka. Binago ka ng pain. So, possible. Single ka ngayon kasi nagkaroon ka ng awakening. Parang yan. Or dark night of the soul na tinatawag. Yung parang, let's say lang pumasok ka sa isang long-term commitment and then akala mo yun na yung talagang person mo and then nagkahiwalay kayo. Parang may part sa sarili mo napunta sa death card. May part sa sarili mo na nawala. Kung ano ma-meaning nun. Misa kasi binabago tayo ng pain. Lalo na kung long-term ang relasyon, matagal, tapos nasira siya. Ang pain na yon parang binibago ka sobra. So marami dito, dumaan ka sa pain na yon na binago ka. Kung paano ka nabago ng pain na yon, iba-iba. Yung iba naging bitter. O, ibigay ko na lang. Yung iba naman naging reflective. Alam mo yon, naisip mo na may purpose yung pain na pinagdaanan ko. Dalawa lang yan Kung nasaktan ka sa mga past relationship mo, single ka ngayon, and let's say, ang energy naging bitter ka, si death card. Kung paano ka binago ng pain, mas naging masakit para sa'yo, tanggapin. Then yung pagdadalawang isip mong pumasok sa relasyon nandun. Kung naman, nag-mature ka sa nangyari, nakita mo yung lesson, naintindihan mo yung pinagdaanan mo, alam mo yung mga nangyari doon, na-accept mo yung masakit na nakaraan mo, then, nawala yung old self mo na very insecure, jealous type, possessive, kasi naintindihan mo na wala naman nawawala sa'yo. Yung love always na sa'yo. Malalim to. Medyo ang energy dito parang naghahanap ka ng love na long term. Yung parang till death do us part na talaga. Ayaw mo ng relasyon na half-half lang sa'yo. Ayaw mo ng relasyon na pakiramdam mo always may insecurity. Gusto mo yung secure na relasyon na nakaharap, nakatalikod. Yung commitment nandun. Gusto mo na relasyon na may honesty, may loyalty. Na wala kang sinisilip. Possible marami ka kasi nakita Nakita sa nakaraan na parang hindi lang salita ang kailangan mong tingnan. Tingnan mo di action ng partner mo. Nagising ka isang araw na realize mo na hindi lang love ang kailangan sa relationship. More pa doon. And mahalaga kung merong friendship din sa relasyon. Mas maganda kung para kayo magkaibigan. Pwede na-inlove ka sa isang kaibigan mo, yung iba sa inyo. Or ayaw mo tanggapin na love mo, friend mo. Or sa inyo parang nagkagusto ka sa friend mo. Let's say, yun ang sitwasyon mo. Single ka ngayon at may friend ka nagkakagusto sa'yo. Anong foundation nito? May possibility, natatakot ka mawala yung friendship kung magkaiwalay kayo ng friend mo. Parang nandun. So,
Ingatan mo yung friendship to the point ayaw mong maging karelasyon ng isang taong kaibigan mo matagal. Pwede mo siyang bigyan ng ibang pagtingin. Pwede mo isipin na marami sa successful relationship nakabuild sa friendship. And kung worth it naman talaga, walang masama mag-take ng leap of faith. That card, malalim na card yan. Pwede naniniwala ka din na meron kang soulmate na yon na hinahanap mo sa mundo na to. Dito marami dito, parang hinahanap mo si the one or yung soulmate na yon. Marami tayong soulmate. Ikaw pa rin ang magde-decide kung sino yung sa tingin mo person para sa'yo. Tingnan natin number 7 position. Ang number 7 position, ito yung parang, anong tingin mo sa sarili mo sa nangyayari sa'yo? Easy go lucky. Nakita mo sarili mo. Kaya mong i-handle ang mga dumarating sa buhay mo. Isa kang tao na kaya mo makisama sa maraming tao. Parang good choice sa partner ka. Sa paningin ko. Nakikita mo yung value mo as a person. Yun umaangat dito sa reading na to. Dahil sobrang kilala mo yung sarili mo, nagtitiwala ka sa kakayanan mo, alam mo sa pinakailalim na pag pinili ka ng partner, hindi niya pagsisisihan na piliin ka. Kung nakita mo na parang naglalaro lang yung mga tao sa paligid, wala kang time para sa panglalaro. Pwede mataas ang pangarap mo, or nado ka na talaga, nakarating ka na sa mataas na posisyon sa buhay. Naghanap ka na lang talaga makakasama. Parang gusto mo kasi magkaroon dito ng pagkakataon na makatulong pa sa iba. So yung relationship, something na mahalaga sa'yo, pero hindi siya yung priority. Para nandun. Pwede pumunta dito mga tao na humanitarian, alam mo yon, visionary, mataas ng pangarap. Meron ka talagang pinapangarap para sa sarili mo. And gusto mo makasama. Gusto mo ng supportive na partner. Ayaw mo ng partner na iwan ka sa gitna ng problema. Kasi nakikita mo sarili mo, isa kang partner na hindi mo iiwan yung taong mahal mo. Kahit ano pang dumating. Nakita mo sarili mo as someone na willing kang magbigay ng time, effort, energy sa taong love mo. Willing kang makipagtulungan kung kailangan para maging matagumpay relasyon. Good team player ka. So willing kang makipagtulungan sa partner, mag-adjust kung kailangan. So nakita mo sarili mo as sabihin na natin, maayos na makakarelasyon ng isang tao. Mapagmamalaki. Hindi ka nakikipaglaro, parang nandun. Seryoso kang tao. Tingnan natin yung next card. 8th position dito. Page of Pentacles. Anong epekto sa'yo ng nakikita mo sa paligid? Kung matagal ka na single and marrying age ka, na-inspire ka sa mga taong may anak. Marami nangangarap ka na magkaanak talaga kasi Page of Pentacles nandito. Mga bata ito. Pwede din nagkakaroon ka ng pag-asa sa nakikita mo sa paligid. Yung mga taong nakalakihan mo na, yung mga malalapit sa'yo, nakikita mo silang nagkakaroon ng partner. Pero na-inspire ka sa love na meron sa paligid mo. Pwedeng kung umattend ka ng kasal ng kaibigan mo, nakikita mo yung happiness sa mata ng kaibigan mo habang kinakasal siya. Pero na-inspire ka. Or let's say, yung kaibigan mo nagkaroon siya ng anak, ninang ka, pero na-inspire ka magkaanak. Ang epekto sa'yo ng environment mo, parang, sabihin na natin, dinadala ka doon sa energy na gusto mo magkaroon ng karelasyon. Like, na-inspire ka. Ang Page of Pentacles din, opportunities yan So meaning, marami ka namimit ng mga taong potential partner. So environment mo, binibigyan ka ng pagkakataon na makapag-isip talaga na pwede ako magkaroon ng karelasyon. Dito parang, kung gugustuhin mo magkaroon ng karelasyon, pwede talaga. Para dito, ikaw ang magde-decide kung kailan ka ready makipagrelasyon. Para anytime na gusto mo, pwede naman. Pag sinabi anytime, possible marami na-attract sa'yo. Sa paligid mo, marami nakaka-crush sa'yo, marami nakakagusto sa'yo. Possible marami sa kaibigan mo may gusto sa'yo. Pero hindi ko papangalanan. Mapagitila kita. Para kasi dito, magka-partner kasi yan Page of Pentacles, Knight of Pentacles.
Diba? Sa card mo pala may nagpa-partner na. Pwede mo pag-aralan dito. Pwede din sa pamamagitan ng mga kaibigan mo makatagpo ka ng partner. Pwede din sa mga dati mga nakilala mo sa nakaraan. Or kung estudyante ka ngayon, pwede din sa pag-aaral, habang nag-aaral ka. Marami opportunities sa'yo sa love. Napakarami. Possible ang problem mo lang talaga, may special person kang hinahanap or meron ka talagang taong gusto. Pero kung bubuksan mo mata mo, marami sa paligid mo potential partner para sa'yo. Marami. So marami ka option, parang nandun. Punta tayo sa next card. Hopes and fear. Number 9 position. Ano yung bagay na kinakatakot mo? Yung bagay na nag-hope ka. So takot ka na isa sa takot mo, di ka magkaanak. Kasi page pa rin yun. Isa pang takot mo is baka magmadali kang pumasok sa relationship, hindi ka pasawa sa pagiging single. Yung parang tipong makapag-asawa ka na maaga. Marami dito. Natatakot ka din na yung passion mawala. So meaning, takot ka na baka crush mo lang yung person, pero baka mawala yung feelings pagtagal. Tatakot ka din na baka yung feelings ng person sa'yo magbago. So more ito passion. So, mahalaga sa'yo yung passion. Takot ka din dito na baka ang page of wands kasi parang adventure na limitahan ka ng relasyon. Na kung magkakaroon ka ng relasyon, baka hindi ka na, ano mo yun, makalabas, makasama sa mga kaibigan mo, ma-hold back ka ng relationship. Ang hope mo is hindi ka i-hold back ng relasyon. Sabihin, hindi dahil may karelasyon ka, hindi ka na maka-experience ng bagay or mga bagay-bagay sa mundo na mag-isa. Ang hope mo, makatagpo ka ng isang tao na may love sa life. Alam mo yon, yung masayahin, or kung hindi man sobrang masayahin, yung very positive ang pagtingin sa mundo. Gusto mo yung taong katulad mo. Gusto mo mag-discover, gusto mo mag-travel, gusto mo ng adventure. Parang gusto mo ng travel buddy. Parang gusto mo relasyon, yung parang very exciting. Gusto mo kamit ng person na very exciting para ma-feel mo talaga yung happiness na may kasama ka. Ang takot mo kasi ma-bored sa partner. Ang takot mo is mawala ng gana sa partner, ma-bored sa relasyon. Yung parang relasyon na walang excitement sa'yo. So, ang hope mo is makatagpo ka ng partner na kapareho mo ng goal, kapareho mo ng gusto sa buhay, same ang energy. Kung very introvert ka naman, ang gusto mo is maintindihan yung pagiging introvert mo. Kung extrovert ka, maintindihan niya yung pagiging playful mo, yung gusto mo yung umaalis palagi or maraming kaibigan. So parang gusto mo na very understanding partner. Itrato ka na equal. Pwede mo pag-aralan yon. Kung may anak ka, ang hope mo, yung partner mo, tanggapin yung anak mo. Nandun na talaga. So kung single mother, single father, nag-hope ka na yung partner mo open-minded. Ibig sabihin, naunawaan yung nangyari sa'yo sa nakaraan. Tanggap kung ano meron ka. Kumbaga, tanggap niya kung ano yung mga nangyari sa'yo. May acceptance sa past. Kung wala ka namang anak, then nag-hope ka na karoon ka ng partner, nangangarap din siya ng makabuo ng family. Meron din siyang long-term na plano na makabuo ng pamilya, magkaroon ng anak, makapag-travel, parang may goal. Parang gusto mo ng partner na may direksyon ang buhay or nangangarap. Or sabihin na natin, gusto mo ng partner na makakasama sa pag-abot ng pangarap. Parang yung hope mo. Makatagpo ka ng partner in crime, travel buddy, best friend. Lahat sa isang tao. Yun ang hope mo. Lahat ng parang kailangan mo nasa isang tao lang. For isang tao lang. Parang ipapalit mo yung maraming tao sa isang tao. Yun ang hope mo, na makatagpo ka na. Hindi man siya perfect, pero meron siyang pakonti-konti ng kailangan mo. Like, example, gusto mo nang nakikinig talaga sa problema mo, very supportive, parang best friend mo, meron siya. And then, gusto mo din yung meron siyang playfulness. Parang gusto mo yung sakto talaga sa kailangan mo. Yun ang hope mo, makatagpo ka ng match na person sa'yo. At pinapasaya ka. Ang fear mo is hindi mo mabigay yung expectation ng partner.
ang hope mo is ma-meet ng partner mo expectation mo. Pwede mataas ang expectation mo, standard mo sa partner, pero all good naman yan. Ikaw magdidikta ng standard mo. Pinapakita lang na medyo hinaharap mong partner, gusto mo nag-stand out, nag-stand out sa lahat. Punta tayo sa last card, yung outcome. Ano mangyayari sa'yo? Eight of Pentacles. Pwede kang pumasok sa relationship after na napakatagal na panahon na hirapan ka. Marami sa inyo, possible makarelasyon mo talaga is someone na equal match sa'yo. Kung gaano ka ka-giving sa relasyon, then ganun din yung partner mo. Ang Eight of Pentacles card to ng mga entrepreneur or pwede din solopreneur. So marami dito, pwedeng mag-business ka and makatagpo ka ng partner na naintindihan yung ginagawa mo sa negosyo. Pwede ma-inspire ka ng partner mo sa pagnanegosyo. Kung ba't napupunta tayo sa negosyo, pwede mo pag-aralan. Ano mangyari sa'yo? Makatagpo ka ng partner na very hardworking, masipag, may dedikasyon, and willing makipagtulungan sa'yo para maging matagumpay yung relationship. Matanong mo, ma'am, si crush ba yun? Pwede may claim na yung crush mo maging partner mo. Atas dito possible, pwede. Kung may message sa'yo isang tao or kung sino man or future partner mo, anong message sa'yo sa reading natin? Then kuklose na natin reading. Thank you sa all-in-one ang gusto mong partner. You're my friend and my lover. Kasi nga, gusto mo yung partner na parang nasa kanya na lahat ng gusto mo. Parang friend mo din siya, best friend mo siya, lover mo siya, partner in crime. Pwede matagpuan mo yan. You are my friend and my lover. So, makatagpo ka ng lover and friend sa isang tao. Pwede nahati ka sa dalawang tao. Torn between two lovers, feeling like a fool. Kung nahihirapan ka, kaya single ka ngayon, di ka makapasok sa relationship, kasi hati ka sa dalawang tao, then take your time. Wala naman nagsasabi madaliin mo. Obviously, pag nakikita ko tong Ace of Pentacles, meaning nito sa akin, orasan. Kung nahati ka sa dalawang tao, walang tulak kabigan, parang pareho lang talaga sila sa paningin mo. Then it's time. It's time talaga magbigay ng time sa sarili. Pag-aralan, sino ang babagay sa'yo. 2 page nandito. Pag-aralan mo. Isang night, 2 page. So, parang nahati siya sa 2. Yung message, obvious talaga eh. You're my friend and my lover. So, anong outcome nito? Pwedeng mahati ka sa 2 tao. Isang kaibigan mo, isang tao na love mo. Pwede din na involve ka sa third party. May possibility, mga nararanasan mo na friend zone ka ng taong love mo. Or lagi ka na pupunta sa friend zone. Kailangan mo makawala sa friend zone. Diba? Yan yung mga possible na outcome. Makawala ka sa friend zone, maging lover mo yung person or maging partner mo. Or makapili ka sa 2 tao kung sino ang babagay sa'yo. Or yung isang possibility pa, mapagsama mo yan, friend and lover sa isa. So, medyo suswerteng ka sa next relationship. Kasi, friend ka din niya ituturing. So, hindi ka niya pababayaan, sabihin natin ganun. Or ipagtatanggol ka talaga ng kaibigan mo sa mga unggoy. Diba? Feeling mo maraming hadlang sa relasyon mo. Pero willing ka ipaglaban ang gusto mo. So, dito, parang feeling mo, yung great love is worth, alam mo yun, worth it ipaglaban. So, marami dito napunta. Naniniwala ka sa great love. Yung sabihin natin, once in a lifetime love. Parang yan ang hinahanap ng soul mo. Once in a lifetime love na willing kang ipaglaban. Kahit ano pa mangyari. Pwede makuha mo yun, pwedeng magkaroon ka ng partner na gano'n. So, possibility magkaroon ka ng relasyon is medyo mataas, 8 out of 10. So, I think all good na tayo. Hindi ko na-extend ng video kasi extended na. So, try ko lang edit ng konti. Sana kuha mo yung messages na para sa'yo. And if gusto mo ng private reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And I'll see you again on our next reading. Namaste!